Congrats sa bagoong Pilipinas graduates. Kakalimutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung kayo ay mag-alamano. Magbabago ang buhay nyo. Kaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Sinabi ko na inyo, maldita yan, bantay kayo. Nakita nila nagbugbog ng pulis. Mainit ang ulo. Alright, welcome back to my channel mga guys. At eto nga, si Tambaloslos nagsalita na dyan sa ginawa ni Marcos mga guys. Yan, papakita ko yan sa inyo. But before that, etong intro natin, nasiyahan ba kayo dyan sa mga maliliit na tao dyan sa politika? Dyan si Little Digong, Little BP Sara, ang cute-cute po nila. Yung po muna ang ating tunghayan mga guys. Let's go! Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Tapos ibuboto natin. Talagang ang talino natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Bantay kayo. Lahat ng mga politiko ay may ugaling magnanakaw. Mula pa nung unang panahon. Annoyed man ako sa bagay mo, pupunta rin ako dito kasi nandito si Vice President. Kung saan siya nagapunta, nagpasunod-sunod ako. Pero biyuda kasi. Ang mahirap sa atin, sisi kay Duterte administration na hindi pinapaalis. Kaninong panahon pa nagsimula pumasok ang mga insik dyan? Kaninong panahon nag-build ang mga bases dyan? Di ba? Sa panahon ng mga partido nyo, mga otso diritso. Yung botong binigay nyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory. Ako ni imuhang amahan. Hinungdom pa baka sa kuha kay basin mabulok po din ni. Wah, income ko day. Anak ko, sige ginatrabahoan ng amo. Kada adlaw. Di na ko makatulog kay maguna-una ko. Unsaon ko ni pag kidnap dito sa Hague. Nya, nangotanak ko sa iya ha. Doon na ba kay mga gibati? 80 anyos na ba in town to siya? Uy, sakit na yan tuhod, sakit na yan likod, mga ingana, mga gibati sa mga senior citizen. Anak ko, kantong sakit sa imo uno, kanang imuhang bikong sa tiil, ko ireklamo na sa doktor na baka gibati. So, ako ko gibati, pero sakit ang ako ang dughay. Ang sakit ang ako ang kasing-kasing. Ang sakit mong kasing-kasing, ingna ang doktor din ha, na ay doktor din ha gabantay sa hospital. Ingna siya nga nagsakit imuhang dughan. Yan na siya, nagsakit akong dughan kaya namawala ako ang mga girlfriend. Ngun ko sa iya, ko ayaw kaguol. Ayaw kaguol. Suntian ta ka, na ay duha ka girlfriend mo dingha, nasa gawas sa kulong nga gahulat nga makagawas ka. Ingko gaaway pagadi sila kung kinsay pwede mo sulod o mabisita nimo. Tinuod ka dahil, tuo lagi. Naading ha. Ipamanlan pa na ko. Naasukuan. Nyaningon siya. Niapiling mo kang mama sa ilakaaway sa ako, aday. Kukusayahin. Wala kong mama, tiguan na daw ka o chitaan niya sa daw ka. Di nga daw siya nimo. Tang ina kung mabalik ako, arestuhin to kayo lahat. Kayo, nakpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw. Paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog
Sa inyo, mahal na Pangulo, tigilan niyo na po ako. Ano pong gusto niyo sa akin? May gusto po ba kayo sa akin? Sir, Senator De Limas was asking if may gusto daw po ba kayo sa kanya. Ano? She was asking, sir, kung may gusto daw po ba kayo sa kanya. Ano ako nagmamadali kasi I finished my high school 7 years. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, matapos ka kaya? Sabi ko, wala man tayong pagmadalaan dito sa buhay na to. Sige lang, bilyar. Minsan nahuli pa ako ng nanay ko, yung talagang takot. Pinalo sa... 2 minuto, wala namang... Sinubula lang kayo na mga gwapo kayo dito. Lahat ng mga kaganda nandito na. So, walang klase, pwede kayong magbakasyon dyan lang sa bahay. I'm sure may mga kayo dyan sa bahay na hindi pa ninyo nakita. Alam ko na kung anong gawin ninyo. Bili kayo ng cellphone na marami. Wala naman kayong ginawa kung hindi magtulbok-tulbok rin dyan eh. Because graft and corruption is endemic and everybody speaks out but nobody has done very much except Mayor Rudy Duterte. Yan, dumako naman tayo dito mga guys kay Tambaloslos. Ito, nagparamdam, pinapahayag nila itong mga sundalo niya na full support daw sila dito sa ginawa ni Bangang, di ba? Ang problema, sinuplak sila dito mga guys. Itong party list yata ni si Raulo Manuel. Itong party list nila mga guys, sinuplak nila itong si Tambaloslos. Ito, panoorin natin ngayon. Bang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panawagang courtesy resignation sa lahat ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, paiigtingin pa ng House of Representatives ang oversight role at isusulong nito ang agenda ni PBBM. Gayunman, tinuligsa naman ng ilang representatives-elect ang hakbang ni PBBM kaugnay ng kanyang gabinete. Si Kabataan Party List Representative-elect Granico, ipinahayag na trying hard masyado umano na magmukhang in charge si PBBM. Bahagi lang umano ito ng political war preparations laban sa mga Duterte para sa 2028. Giit naman ni ACT Teachers Party List Representative-elect Antonio Tino, patunay ang gagawing pagbabago sa gabinete ni PBBM na pangit ang performance ng administration slate. Mula umano ito sa isang presidenteng nagnanais na maisalba ang sarili mula sa imahe ng isang pagiging lame duck o wala ng kapangyarihan o impluensya. Ayan na, nako po, Tambaloslos. Oh, habulin mo na yan. Yung isang party list na yan. Bakit kasi nungag nila, di ba? Ikaw yung godfather nila dyan. Anong nangyari, kambi? Mona diya. Di ba? Ikaw kasi ang numero 1 dapat alisin. Pakita-kita ka pa na suporta dyan sa kay Bangag. Ikaw ang problema numero 1 ni Bangag. Gago. Ikaw ang dapat na bumaba at lumayas dyan. Anong sharpening? Isa-sharpen nila yung mga sundang nila mga guys para makapagtigbas ng malaking pera. We will sharpen it. Alam ko po, ako sa Bisaya pa, mas gibain ninyo ang inyong mga sundang para makatigbas mo ng dinag ko. Muna, diya, sharpen, mata na Tambaloslos. Umulit ka dyan. Alright mga guys, thank you for watching and again, God bless you all. But this I can assure you, my presidency will take care